Ang ating pamantasan ay hindi isang korporasyon. Ang edukasyon ay karapatan, hindi isang pribilehiyo. Subalit sa kasalukuyang panahon, ang pagiging abot-kaya ng ating edukasyon ay tila pangarap na lamang para sa mas malawak na populasyon sa ating bansa. Nakasaad sa Article 14, Section 1 ng Saligang Batas na responsibilidad ng gobyerno ang gawing abot-kaya at dekalidad ang edukasyon sa lahat ng antas. Ngunit, sa tuloy-tuloy na budget cut sa UP, ay napipilitan ng ating pamantasan na magkaroon ng samot-saring income-generating projects tulad na lamang ng STS o ang Socialized Tuition System. Ang STS ay isang mapanlinlang na polisiya na ang tanging layunin ay ang maipasa ang responsibilidad na tustusan ang edukasyon mula sa Estado patungo sa mga estudyante. Sa STS, ang babayaran ng mga mag-aaral ay nakadepende sa kanilang socio-economic status. Ito ay ang reformed version ng STCAP, ang Socialized Tuition and Financial Assistance Program. Mula sa pag-fill up ng 14 na pahinang application form, ay naging online ito at naging mas mabilisan. Ngunit, nailipit ba ng sistemang ito ang UP sa sambayanan? Sa kasalukuyan sa UP Mindanao, isa sa 10 estudyante lamang ang nakakatamasa ng libreng tuition. At sa buong UP system, patuloy ang pagdami ng mga estudyante na nabibilang sa mas mataas na bracket. At sa ngayon, isa sa 3 UPCAT passers ang hindi nakakapasok sa UP. Ang mga polisiyang ito, gaya na lamang ng STS, ay ipinagkakait sa mga estudyante ang mga batayang karapatan, higit lalo na ang karapatan sa edukasyon. We, in the NACUPMIN, strongly position ourselves in opposition to the socialized tuition system. Junk STS, roll back the tuition, fight for greater state subsidy. From the College of Science and Mathematics, I'm Omid Javier Chamard, your next USC Counselor. Mula sa Tunay Palaban Makabayan, NACUPMIN, together and united, we advance our fight towards greater victories. Kami ang inyong kauban sa kadaugan.